Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin hindi na rin mabilang yung mga adventure scooter na binibenta nga po ng iba't ibang mga brand. May mga Japanese brand at meron din pong or mas marami po ang Chinese brand. Syempre ano pa ba? Sila naman talaga ang nangunguna pagdating sa pangungopia. Pero syempre ginagawa lang naman nila yun para doon sa mga taong gusto magkaroon ng adventure scooter tapos gipit or kulang sa budget. Kasi nga kung ikukumpara yung mga presyo nila doon sa leading brand, di hamak na mas mura talaga yung kanila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, pagdating nga po sa pagpili ng motor, medyo nagiging practical na rin yung mga tao. Basta ba kaya niyang gawin yung nagagawa ng ibang mga motor or yung mga leading brand ng motor, doon na sila pumupunta. Syempre ang laki ng pinagkaiba ng presyo, kaya nagiging mautak na sila. Katulad na nga lang po sa mga taong mahilig sa mga adventure scooter tapos medyo tagilid pa sa budget, imbis na bumili ng brand na Honda, lipat na lang sila sa iba, yung medyo mura-mura. At kung mapapansin nga po natin, lumakas din talaga yung demand ng mga adventure scooter. Syempre alam nyo naman, adventure scooter maraming kayang gawin yan na hindi kayang gawin ng ibang motor. Pwede kasi siya on and off-road. Kaya ngayon kabi-kabilaan nga po yung mga brand na mayroong ADB or adventure scooter. At ito pa nga po ang isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga tao ngayon. Itong brand nga po na Keyway. Yes po, meron na po silang adventure scooter. Pero wala pa po sa Pilipinas, nandun pa po sa ibang bansa. Ito nga po ang kanilang Keyway XDV 180 Evo. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, may mga kamukha talaga siya. At hindi lang nag-iisa yung kamukha niya. Ang dami ng kamukha niya. At baka nga siguro nakita nyo na rin yung mga kamukha niya. Syempre hindi na rin nakapagtataka. Made in China. China lang malakas. At alam naman natin na kapag gumawa ng motor or pag nangopya ng motor yung China, talagang hinihigitan niya yung pinagkopyahan niya. Tapos ibebenta pa niya ng mura. Wala na, finish na. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Keyway XDV 180 Evo na mayroong 180 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 18.2 horsepower at 8,500 RPM, 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Unfortunately, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 10 liters fuel tank capacity. Malaki din talaga. Kaso lang wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, ito nga po ay naka-dual channel ABS. Ganun nga po kalupit yung mga made in China. Talagang tinotodo na nila. Ang kanyang seat height ay may taas na 870mm at 140mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 145 kilograms. So medyo may kabigatan din talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa yung mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kung titignan natin yung pagmumukha niya, ang dami talaga niyang kamukha. At opo, yung mga kamukha niya nandito na rin sa Pilipinas. Sa bagay, sabi nga nila, mas marami mas masaya. Ang kanyang gauge panel, syempre ito nga po ay naka 50 display. Basic na lang sa kanila yung mga ganyan. At maganda rin yung pagkagawa nila. Syempre ito nga din po ay naka smart key system. Nakakilis din po itong motor na ito. At meron din po itong TCS or traction control system. So pagdating nga po sa mga features na ganyan, hindi po nila tinitipid yan. Talagang tinotodo na nila. Ganyan kalupit yung mga made in China. At hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo ay kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At ito pa nga po ang isa sa mga malupit dito sa adventure scooter na ito, meron po siyang camera. O diba, hindi rin talaga basta-basta. Pero ito talaga ang hindi basta-basta. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Siyempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. Pagdating nga po sa kanyang presyo, wala po tayong idea. Subalit itong motor nga po na ito ay mayroon pong 125cc din na version. Pero siguro kung ilalabas yan ni Kiwi dito sa Pilipinas, panigurado yung 180cc talaga yung dadalhin nila. Kasi kung yung 125cc yung dadalhin nila, hindi niya matatapatan yung mga katunggali niya. Ganun pa naman yung labanan, pataasan ng displacement. Syempre gusto talaga ng mga Pinoy yung mabilis. Kaya sana talaga ilabas na nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.